Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang inyong Masayang Tahanan. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Natutuwa na tayo po ay nanggagaling ngayong araw na ito buhat sa One Corporate Center, ang tahanan ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Kamusta na kayo mga ka-family? Ano ang inyong mga ginagawa ngayong araw na ito? Pwede bang malaman ano-ano ang mga pangarap na nasa inyong bucket list? Pwede nyo bang isulat sa ating comment section yan? Meron ba sa inyong nangangarap na makita ang Aurora Borealis? Naku, nasa bucket list namin yan hanggang ngayon. Meron ba sa inyo ang nangangarap na makapag-skydiving? Isa yan sa nasa bucket list ko nung ako ay bata-bata pa. Pero ngayon parang nagdadalawang isip ako kung gusto kong tumalon buhat sa eroplano gaya ni Tom Cruise. Ano-ano ang mga nasa bucket list ninyo? At yan ba ay talagang porsigido kayo na tuparin? Porsigido ba kayo na yan ay mangyari sa buhay ninyo? Bucket list at mga pangarap, yan po ang ating pagkukwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. Palatuntunan na hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC at of course ng ating Back to the Bible Philippines. Ngayon po, ang ating kakamustahin at makakakwentuhan ay naandun sa Los Baños, Laguna. Ang kanila pong anak ay naging kaklasiko sa kolehiyo. At ilang beses din akong nakatulog sa bahay nila nung kami ay nasa college pa. Natutuwa ako na makasama ngayon si Tita Violeta Quintana. Mas kilala po siya ng kanyang mga estudyante na Teacher Lola. At siya ay magdiriwang ng kanyang kaarawan sa mga susunod na araw. Isang pagpapakilala po patungkol kay Teacher Lola. Siya po ay taga-Payo, Catanduanes. Dati pong Panganiban, Catanduanes. Ang kanyang elementary and secondary schooling ay sa probinsya po, sa mga public school. Aba, ang mga produkto ng public school talagang mahuhusay yan. Siya po ay nagtapos ng BS Zoology dahil ang hangad nila ay maging doktor siya. Pero dahil nga po sa financial limitations, ang kanya pong kinuhang kurso ay education. Base sa payo ng kanyang principal. At nag-flourish ang kanyang career bilang isang educator. Ang first job po niya ay bilang classroom teacher sa high school at college level. Simula pa po noong 1964. At hanggang ngayon, talagang there is no stopping, Teacher Lola. Nagtuturo pa rin po. Meron na silang sariling eskwelahan, face-to-face at online, nagtuturo po siya. Para sa kanya, ang pagtuturo ay hindi isang trabaho, ito ay kanyang passion, ito ay kanyang calling. Kaya hanggang may lakas, hanggang may hininga, hanggang kayang-kaya pa, walang makapipigil kay Teacher Lola na abutin ang kanyang mga pangarap at abutin ang kanyang mga plano. Mamaya ikukwento niya kung ano pa ang mga natitira sa kanyang bucket list. Teacher Lola, Tita Violi Quintana, welcome to Masayang Tahanan and happy birthday po sa inyo, Tita Violi. Thank you very much, Maloy. I'm so glad to see you again. College students pa kayo nung last na makita ko kayo. At ngayon, hanggang ngayon, maganda ka pa rin, ha? Mana po sa inyo, Tita. I'm so happy that you are really enjoying your married life with 2 daughters. Pareho kayo ni Maricar. Kay Maricar naman 2 anak, 2 sons. And I'm just so happy to see all of you enjoying your life. Maraming salamat po, Tita
At natutuwa rin kami na kayo ay makasama namin ngayon dito sa Masayang Tahanan. Talagang sa Masayang Tahanan, binibigyang puwang natin ang atin pong mga lolo, mga lola, mga nanay at tatay dahil tiyak na marami kaming mapupulot at matututunan sa inyo. Tita, in just a few days, you will be turning 79, no? Halos 8 dekada na dito sa mundong ibabaw. Pero mukhang parang 50 plus lang kayo. Parang Oh. magkabarkada lang ang itsura nating dalawa no? Ano po yung sikreto ng masaya, malakas at magandang pamumuhay? Ano ang sikreto ninyo? Bakit na-maintain ninyo ang inyong flawless skin at napakaaliwalas ng inyong countenance? I think it's the outlook. Okay? Ang laking nagawa yung laging naririnig ko na yung positive attitude at saka yung talagang ramdam na ramdam namin, kami mag-asawa sa aming pamilya, ang faithfulness talaga ng Panginoong Diyos. Kitang-kita namin at talagang na-experience namin through the years. By next year, 2024, 60 years na kami. We'll be celebrating our 60 years of married life. At talagang masasabi ko na it's just by the grace of God na talagang we were able to go through all the trials, the tribulations ng marriage. Talagang we started na kami lang, but God had been so faithful. We do have a great God. Lahat ng blessings na natatanggap namin ngayon, pag nagdadasal kami every morning, every evening, talagang we acknowledge na we are really being blessed. Talagang ramdam na ramdam namin yon. Talaga pong ang biyaya ng Panginoon ay inyong nararanasan sa inyong buhay. Biruin ninyo, aabot ng almost 80 years sa mundong ibabaw, pagkatapos 60 years na married and still going strong ang inyong marriage ni Tito Romy. Kayo po ay biniyayaan ng 3 anak, hindi po ba? Ilan po ang apo ninyo, Tita Violi? 7. Wow! At actually, kung magbibilang kami ngayon, hindi lang 3 yung anak namin, no? Kasi we count now our children-in-law. So, 6 yan. Okay? At ang aming apo ay 7. Pero kasi ikakasal na yung aming isang apo ngayong September, ay yung kanyang wife to be, ang bilang na namin sa kanila ay apo number 8. At yung isang apo namin, yung kapatid ni Yani, ay ikakasal na rin sa April 2024. So yung mapapangasawa niya ay apo number 9. Ito siguro kukwento ko lahat ng apo namin, meron silang certificates that they received noong 2019 nung bumisita sila Maricar, buong family niya. We had a family reunion. So lahat sila binigyan namin ng certificate ng favorite grandchild number 1, favorite grandchild number 2, hanggang sa number 7. Lahat sila may certificates, Kaya yung dadating na apo ay number 8 na at number 9. At sa totoo lang, halos lahat ng naging estudyante namin ay mga apo at foster children na rin namin. Ang dami-dami ng aming foster children. Ang laki-laki ng aming pamilya. Abot hanggang sa ibang bansa. Totoo nga po yan. Kapag isang guro, hindi ba, napakalaki ng pamilya dahil taon-taon, every school year, na dadagdagan ang inyong mga anak.
Actually, doon sa Facebook page ko ng Love to Learn with Teacher Lola. Nung nasa Australia kami, that was December until January. Doon kasi kami nagpasko at nag-New Year, no? Si Maricar, she suggested, Mama, why don't you interview your former students? Kasi nung pagdating namin doon, yung naging isang estudyante ko, si Dr. Martin Harmin, he was featured sa TV sa Australia. Kasi naging volunteer doctor siya. Ang dami-dami niyang nagawa. Talagang he was recognized sa national TV ng Australia. Sabi ay yung batang yun, bata pa tawag ko si Martin. Talagang he always attribute his being a doctor sa kanyang biology class sa high school. Talagang I'm so grateful to him. Ang tawag ko, Maloy, sa mga estudyante ko, they are my living trophies. Kasi I did not receive a trophy or a plaque or an award sa teaching ko. Pero etong mga estudyanteng ito, lahat sila, pagka tinanong mo sila, kahit hindi sila nagpunta sa science, all of them would say na, ang laking nagawa talaga no science class nila sa high school. I'm so grateful to them. Talagang living trophies ko sila. Whatever achievements they had, ay talagang nagpapasalamat ako. Sabi nga nung mga estudyante ko sa PGH noon, most of them di mga doctors. Oh ma'am, punta ka na dito, sabi niya. At alam mo ba, pagka ako'y nagkakasakit, hindi nila ako sinisingil ng professional fee. Kasi they always say, Ma'am, we have to give back. Ang laking nagawa. So, ang dami-dami kong na interview noon bukod kay Martin. Meron akong isang student, si Tess Davide Amore. She is very famous scientist sa University of Hawaii kasi there's an orchid named after her. At yung isa, si Tet Ceres, she's a very successful OB gynecologist sa Australia. Mm-hmm. Talagang all over the world ang They're inyong mga all over the world. Mm-hmm. Kita So nakakatuwa kasi hindi man nagkatotoo yung unang plano o pangarap na kayo ay maging doktor. Sa pamamagitan ninyo, yung inspirasyon na inyong binigay sa inyong mga estudyante, marami sa kanila ang mga doktor na ngayon, hindi ba? And in fact, I don't have any regrets. When I started teaching, I never looked back. Talagang tuloy-tuloy yung pagturo ko. And I still enjoy teaching up to now. I look forward every day to meeting my students. And I really prepare for them. Kita, paano nung pandemic? Eh di wala nang face-to-face na classes, hindi ba? Oo. Nag-online kami. Paano kayo nag-adjust? Hindi ba kayo nahirapan doon sa technology na kinakailangan ninyong matutunan para maging interactive at engaging pa rin yung inyong mga klase? How did you adjust? Well, syempre sa umpisa, talagang kailangan ng turuan ako. Ang dami-dami kong assistants, no? Kasi sabi nga nila, naku naman, si Teacher Lola talaga, low-tech pa. Of course, they have to show me and teach me everything. Kailangan may assistant pa ako, may nandito sa tabi ko. Pero later on, natutunan ko na rin. At talagang kasi, they provided me with the gadgets. Ito ngang laptop kong ito, regalo ito ng husband ni Maricar. Kaya sabi nga nila, wow, high-tech naman ng laptop mo, Teacher Lola.
And I'm so grateful. I'm still learning a lot. Ang dami-dami ko pang dapat matutunan. And oftentimes I would call them up. Si Maricar na lang, paano ko ba ito gagawin? Oh, mama, step by step. Inilalagay ko pa yan, inilalagay ko sa notebook. Ayan, kaano lang ni Maricar kung tapos na raw ang interview natin. Kamusta na ng anak? Si Maricar po, yan yung naging malapit na kaibigan ko at naging kaklase ko sa kolehiyo. College of Mass Communication po kami sa UP. Actually, tita, si Mark ang kasama ko nung ako ay nag-apply sa FEBC. Dalawa kaming nag-apply sa FEBC. Oh, I didn't know that. Oo, Oo. kami ang magkasama. So talagang very close. Marami kaming pinagsamahan talaga ng inyong anak na si Maricar. Sabi nga niya, Ngayon, meron tayong, ang topic nga natin tungkol sa mga pangarap at bucket list, hindi ba? Yung isang pangarap ninyo maging doktor, kahit na hindi nagkatotoo, marami naman kayong mga estudyante na naging doktor. yes. Meron kayong isang proyekto na ilo-launch ninyo next month. Yun Yes. po bang pagiging isang children's book writer ay nasa bucket list ninyo? Well, not really, no? Although, actually, ang laging ini-encourage ko na magsulat ay itong anak ko si Rafi kasi lahat sila magagaling magsulat ng ganon. Pero kasi, nung nandun kami sa Australia, I was recuperating then, no? Galing ako sa severe case of amoebiasis. Ay, ang ganda-ganda nung alagang-alaga kami niya ni Maricar at ni Myrie. Okay? Ang ganda-ganda nung kanilang place. Yung residence nila, talagang I felt so close to nature, so close to God. We were actually basking in the glory of God's nature. Natutulog kami parang may orchestra ng mga sikada, no? At yung chirping ng mga ibon, ang lalaki ng mga trees, halos parang sabi ko bigla na nag-expect na lang ako biglang makakita ako ng koala bear dyan o kaya ng kangaroo. And naglalakad kami, we wake up in the morning with the fog, the mist. Ang sarap-sarap, napaka-stimulus talaga yung environment. So, yung mga nakikita ko doon, yung mga leaves, yung mga flowers, yung fruits, ganon. Alam mo naman yung pagiging science teacher ko, laging, ay nako, this could be a lesson in science, ganon. So si Maricar, pinagawa niya ako nung teaching lessons. Tapos sabi niya sa akin, alam mo mama, ang pinakamagandang legacy raw, kasi ikaw, nag-put up na kayo ng school, legacy mo na yon. At lahat sila nasa field ng education, di ba? Sabi niya, legacy mo na yon. Pero, ang talagang legacy daw is you plant a tree and write a book. Sabi niya ng ganon. Of course, hindi man ako ang nagplant ng tree. Si daddy nila, alam mo naman, hindi ako marunong mag-plant ng tree. Ay sabi ko, si daddy, dami na niyang na-plant na tree doon sa garden natin. Nagkikinabang na kami doon sa avocado trees niya. O sabi ni Maricar, Mama, let's write a book. Ayon, doon yon. Actually, yung book na to, I only supplied the scientific facts. It was Maricar who thought of everything. The dialogue, the illustrations, lahat. At hindi ko nga ina-expect na magkakatotoo eh. Akala ko puro lang niya biro-biro. Tapos biglang pagdating namin dito, naku mama, may illustrator na tayo. Naku mama, nagawa ko na yung dialogue. So then, ayun na, nandiyan na yung book. And then you know what's next? She's thinking of having book number 2. Wow, nakakatuwa naman. Ito po yung sinabi ninyo.
na isa nga sa mga paborito kong quotes yan eh. Kaya rin ako na-encourage na magsulat. If we want to leave a legacy, ang sabi nga, plant a tree, raise a child, write a book. Yes, Kayo right. po, nagpalaki kayo hindi lang ng 3 ninyong mga anak. Ang dami-dami ninyong mga bata na pinalaki. Yes, So yes, talagang ang legacy nyo established na yan. At yes. hindi mapipigilan na gumawa pa ng mga bagay, mga plano at pangarap para yung ating legacy ay maipasa talaga natin sa mga susunod na henerasyon. So you Right. wrote this book. Ano po yung title ng book, tita? Who is the better leaf? Who is the better leaf? Aba, ang ganda ah. Very interesting ah. Ano Mm-mm. yung experience na you are working together with your daughter, with your child in doing this project? Kasi 'di ba, yung iba kapag katrabaho nila yung pamilya nila, minsan nagiging parang nagiging mitya ng conflict kapag halimbawa magkaiba ng ideya, magkaiba ng approach, ng style, nagiging mitya ng conflict. Pero kayo ni Maricar, as you were writing this book together, how was the experience, Teacher Lola? Hindi naman nawawala yung conflict. Siyempre, may mga, alam mo naman, magkaiba ang aming personalities eh. Si Maricar napaka straightforward. Laging sinasabi nung daddy niya, "Naku, ang hirap talaga ng may anak ng mga matatalino, no?" Palibhasa, hindi tayo. Sabi ko, "Daddy, you look at it positively." Okay. I feel so blessed talaga. Kasi with my other 2 children, with Vicky and Rafi, ganyan din eh. May mga conflicts din ng Ay siguro, I think, as an educator, narating ko na yung level na I could look at my children very objectively. Nakita ko na yung strengths and weaknesses ng bawat isa. At I have learned to, hanggang dito lang kami laging sinasabi ko kay daddy, hindi kasi may mga families na, di ba? Hindi na tayo makikialam, hanggang dyan ka lang, ha? Kahit sa mga apo, hanggang dyan lang tayo, lolo at lola lang tayo. Hindi na tayo dapat makialam pa. Lalo nung, itong Lolo Romy, sabi ba naman niya, kasi ikakasal na itong Apo. sila. Aba, ang gusto niya, siya pa ang mag-give away ng bride. Sabi ko, tama ka na ha. Nag-give away ka na ng 3 anak. Ngayon, yung mga tatay na, ikaw, lolo ka lang. You stay at the back. Natututunan namin yung ganun, Maloy, na sa back na lang kami. And then, ang amin na lang talaga ay continuous prayers na, Lord, ipakita mo. Kasi kung minsan gusto pa rin makialam kasi sabi niya, ayoko nang ma-experience nila yung hirap. Kasi dapat, ma-shield na ba sila? Sabi ko, Dad, let them experience. Kasi hindi sila kaagad maniniwala sa atin hanggat hindi nila na-experience yung hirap doon. So hayaan mo maka-experience sila. Saka sila maniniwala, ay, totoo pala, tama pala yung sinasabi. Otherwise kasi, ang communication sa amin very open. Ang dali nila sabihin yan kung anong gusto nilang sabihin. Lalo na yan si Maricar. Naku, alam mo naman, kayo, mga mascom kayo, ay yung ate niya, devcom din eh. Gano'n. Si Maricar, minsan tatawagan ako niya, no? Ay, mama, kasi panay ang meeting namin. Board member ako ng Private School Association. Usually, ang meeting namin inaabot ng mga 8 or 9 o'clock in the evening. Tatawag siya sa daddy niya. Wala pa ako. So, tatawagan niya, Mama, 9:00 na, nasa lansangan ka pa. Yung asawa mo, iniiwan mo sa bahay. Okay, talagang ganun sila, ganyan. Napaka open. They could easily tell me what's in their mind.
And we follow their advice a lot of times. Kasi, sa totoo lang, I would admit, mas magagaling silang manager ng kanilang pamilya. They're much, much better than us. And I would say, kasi iba, mas prepared sila magpamilya kaysa kami noon. Mas marami na silang alam. At malaki doon sa kanilang kaalaman at karanasan ay nanggaling din sa inyo. Dahil nakita nila kung papaano ninyo sila pinalaki, di ba? Nakita nila yung inyong example, yung inyong halimbawa, and that's a very, very good foundation that you provided them. Kaya namamanage nila ng maayos ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga pamilya ngayon. Mamaya, Lola, Teacher Lola, Tita Violi, pag-uusapan natin, ano pa ba yung mga nasa bucket list mo na hindi mo pa na-check-checkan at ano ang iyong mga ginagawa para ang mga pangarap na ito ay iyong maabot at magkatotoo. Yan po ay sa pagpapatuloy ng ating masayang tahanan dito sa inyong Agapay ng Sambayanan 702 DZAS. Siyempre, napakikinggan din po tayo sa iba't iba pang mga himpila ng Far East Broadcasting Company at hatid nga po ng Back to the Bible Philippines ang palatuntunang ito sa inyong mga tahanan. Pakinggan muna natin ang awitin na ito buhat sa Papuri Music at magpapatuloy ang ating kwentuhan kasama si Teacher Lola. Katangi-tangi ka, kahit pa kanino kang ikumpara. Katulad mo'y walang
Balik dito sa Masayang Tahanan, ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Nako, alam niyo po ba, ang buwan ng Agosto, isa sa pinaka-busy na buwan sa aming pamilya dahil napakaraming may birthday. So babatiin natin ang mga may birthday. Alam ko sa family ninyo, Tita Violi, ang dami ring may birthday. Belated happy birthday kay Maricar at advance happy birthday naman sa inyo, Tita Violi. Bago ko kayo babatiin ko muna. Happy birthday sa aking anak, si Bea Salumpides, who turned 22 recently. At happy birthday sa aking sister-in-law, si Great Salumbides, sa brother-in-law ko, Eric Riego de Dios. And of course, sa ating attorney Hanhan, attorney Winnie Salumbides, will be turning 51 very, very soon. At ang aming very dear friend, Martha De Lusong, happy birthday. At si Ate May Garcia ng The Faith Farm, belated happy birthday din sa inyo. So ang dami-dami talagang may birthday ng buwan ng Agosto. Tita Violi, welcome back to Masayang Tahanan. Sino-sino naman ang inyong mga babatiin na nakikinig ngayon dito sa ating palatuntunan? Of course, si Maricar noong August 6. Yung husband niya, si Marie, August 15. Okay? Then yung pinsan nila, August 15 din, si Cha. August 12, si Bingbing. Yung sister ko, August 26. Okay? At sa aming church, naku, kadami-dami naming August born doon. I think there were 8 na may kasabay pa talaga akong August 21, si Deacon Joel. Sabi ko nga, kaming mga August born ay talagang mga lovable persons. Oo, totoo yan. Ang aking palang pamangkin, si Carlos Lee, birthday din. Ka-birthday mo, tita, August 21. Pati ang friend namin nila, Maricar, na si Loy De Vera Ang, nag-birthday din yan. So sunod-sunod, napakarami. Ibig sabihin, marami ang busy ng December. Kaya ipinanganak ng August. Nagbunga ang pagmamahala ng August. Right. Eh ako, national holiday pa ang mga August 21, di ba? Oh, kasi talagang it's a national kay Ninoy na Aquino na yon, death anniversary. So it's really a national holiday. Yeah. Talagang holiday, hindi lamang sa Quintana family ang birthday ni Teacher Lola. Holiday yan sa lahat ng kanyang mga naging estudyante at estudyante. Kaya ang daming nakakaalala talaga. Nagre-reklamo na si Vic. Ang dami-dami namang nag-regret sa'yo, mama. Sabi ko, ay kasi nga national holiday, di andali nilang maalaala. Okay. Yeah, that's another blessing, di ba? Okay. Ang kasama ngayon ay si Tita Violi Quintana. Kilala rin siya ng kanyang mga estudyante bilang Teacher Lola. Walang retirement pagdating kay Tita Violi. Hanggang kaya, hanggang may lakas, aaralin ang technology para maabot ang kanyang mga estudyante all over the world. At next month nga po, sila ay maglo-launch ng kanyang kauna-unahang children's book. She co-wrote this with her daughter, Maricar, at kanilang ilo-launch ang self-published na aklat na ito tungkol sa mga dahon dahil biology teacher si Tita Violi. Teacher, tungkol saan yan? Bakit who is the better leaf? Bakit tungkol sa dalawang dahon yung inyong napili na maging subject o topic ng inyong kauna-unahang children's book? Habang naglalakad kasi kami, yung property nila Maricar is 6,500 square meters. Wow, ang laki. So, yung buong property lang ay talagang every morning iniikot namin yun, hindi na namin kailangang katulad dito sa UPLB na yung Bakerfield pa ang dadayuhin, no? Ay doon, inside the property lang, talagang pawis na kami. Okay. And while walking, yung mga trees kasi nila, ang gaganda ng mga trees nila doon. Merong mga trees na wide leaves. Okay? Tapos may
you look at the grasses, punong-puno talaga yung carpet grass. Andon. Nagkukwentuhan kami niya ni Lolo. Sabi, bakit nga yung iba ang lalaki ng leaves, very broad, at yung iba naman narrow leaves. Sabi ko, tingnan mo yung mga wide leaves they're fewer. Okay? Pero yung narrow leaves, mas marami sila. Siyempre, the wider leaves, they are able to absorb more sunlight because of their wider surface area. Pero what is lacking in quality it's compensated in quantity. That's God's design. Kaya tingnan mo naman kako yung mga grasses, they're narrower pero marami sila. So, yun ang naging lesson number 1 ko. Pag uwi namin, nilagay namin dun sa mesa, eto namang si Maricar. Si Myrick, natutuwa ako sa aking son-in-law na yun. Kasi he is also very interested ng yan, tingnan nyo kako yung wide leaves at tingnan mo yung narrow leaves. So, naging lesson number 1 yun. Sabi nila ni Maricar, Mama, we could write a book about this. At si Myrick, oo na, Mama. Okay, so that started it. Yun. Tapos, ang next sa bucket list namin is book number 2. At, ayaw ko kung dapat ko nang ikwento ngayon. Sasabihin ni Maricar, yan Mama ha, kwento ka na kaagad. Kwento nyo na para talagang gagawin ninyo. Hindi ba? Okay. Naku, may pressure ha. Kasi meron silang American lemon tree. Ang daming bunga sana. Kakatuwa tingnan. Kaya lang, punong-puno ng stink bugs. Mhm. Ang dami. Alam mo naman yung stink bugs, iba talaga ang amoy. Kaya nga stink bugs eh. Mhm. So, sabi ni Lolo Romy, Myrick, let's use an organic insecticide. So, naggawa sila ng sabon, yung with water, and then dinagdagan nila ng neem oil. At talagang nispray nila yon several times. And successful naman, very effective. Unti-unting nawala yung mga stink bugs, pati yung eggs nila. The latest nga, sabi ni Maricar, naku Mama, ang dami-daming flowers na. And of course, magiging fruits na sila yon, no? Yung effective talaga yung pag-spray ninyo. So sabi niya, our next book will be Who Stinks? Pero meron na palang book ng ganyan ang title. So sabi niya, gawin natin Mama, Who Smells? So yun na ang next book namin. So meron ng hindi pa man nalo-launch yung una, meron ng nakakasauli, meron ng nakalinya. Yeah. Excited na nga ako to write about it. Nakakatuwa yan. At saka very timely kasi tita, ang local publishing dito sa Pilipinas by local authors talagang thriving. Marami ang mga naeengganyo na magsulat dahil talagang merong need ng mga materials by local authors. So nakakatuwa, very timely yung inyong paglalabas ng aklat na ito. Bukod sa pagsusulat, ano pa yung mga nasa bucket list ninyo? Meron pa ba kayong mga gustong mapuntahan, gustong gawin kasama si Lolo Romy? Ngayon po na kayo ay magse-79 years old na. Ano pang mga nasa bucket list ninyo? Pasilip naman, Tita Violi. Okay. Kasi ang prayer namin lagi is, Lord, use us mightily for your glory. Give us those opportunities na talagang magamit mo kami. And we would always acknowledge na itong mga nangyayaring ito sa buhay namin puro ito answered prayers. Okay?
meron kasi kaming, etong, we're both from Catanduanes, you know? Actually, pareho ang birthplace namin. And knowing kung gaano ka-deprived yung mga kababayan namin, hindi lang materially, but also spiritually. Okay? Ang prayer namin ay magamit sana kami for a community development project. And together with some of may mga pamangkin na kasi kami na they are also evangelical Christians, pareho namin, mga navigators sila. We pray for this na makabalik kami doon, madala namin talaga ang gospel doon through community development. And God is answering it slowly. Kasi itong younger brother ko na he has the financial means. Pero kitang-kita niya yung need for livelihood projects. And kinuha nga niyang mga consultant, yung mga taga-UPLB na-meet niya sa golf dyan sa Ayala Greenfields. So, sabi ko nga, eto, the pathway is there. May trailblazing na. So, we are looking forward to that day na kung talagang kami fully magre-retire na, we will still be used by God. We could go back to Catanduanes and help in the community development and do a tent making project. Nakakatuwa naman, tita, kasi yung inyong nasa bucket list, hindi pansarili, talagang giving back, paying it forward para doon sa inyong lupang pinagsilangan sa Payo, Catanduanes. Yan, nakakatuwa naman yan. At saka, gusto ko yung sinabi ninyo kanina, iniluhod ninyo sa Panginoon sa pananalangin. Pagkatapos, ngayon, nakikita ninyo, na-identify ninyo yung mga partners na ibibigay sa inyo ng Panginoon para ito ay maisakatuparan. At open yung inyong mga mata at ang inyong senses para makita na naando na ang Panginoon at binubuksan na ng Panginoon yung pintuan, di ba? Yes. Nabanggit ninyo, Tito Violi, kanina, kung kayo ay fully magre-retire, di po ba ang retirement age dito sa atin, 60, yung iba 65. Nung nag-retire kayo, ano po ba ang inyong ginawa? Or was retirement ever in your mind, no? Nung inabot ninyo yung edad na 60 at 65? Actually, I retired at 58. Okay, 2003, no? And medyo hindi naman forced retirement, pero eto na nga, advice ito nung mga anak ko, lalo na si Maricar, Vicky. Mama, I think you should really retire. Okay? So nag-retire ako at that age. Pero hindi naman ako tumigil, no? Kasi after my retirement, ang daming nag-i-invite sa akin ng mga schools. Okay? And sabi nito ni Vicky, naku, kailangan bakuran yan si Mama. I always tell them, I always share with them na ang pangarap ko talaga ay maka reach out, sa mga science teachers na pati para sila ay mag-enjoy din ng pagtuturo. Meron kaming, kasi nagturo ako sa Thailand and I got across this curriculum na pang-individualized. So sabi ko, Vicky, gamitin mo ito sa iyong mga anak. It started there. Mga apo ko ang unang estudyante. Abay, lumaki na ng lumaki. So, naging school na. Okay? So, nandun na.
nagtuloy-tuloy na yon. And eto na nga. Kahit nga si Maricar, she also wants to put up a school in Australia. Yun din ang kanyang, nasa bucket list niya yon. And yung eldest si Rafi, right now, he has special students, mga teenagers ito, from age 13, ang oldest niya is 25 eh. He's teaching them life skills. Ito mga special students ito na mostly may Down syndrome, mga yung iba nga ay non-verbal. Tinuturuan niya ng life skills para they will be able to live independently. So he is also in the field of education. Although he is a horticulturist, kaya nagpa-farming pa rin siya. Okay, pero ito nasa field rin ng education. I think diyan talaga kami inilagay ng Panginoong Diyos. Calling hindi lamang ng nanay kundi ng buong pamilya, no? Yes, Maging mga educator. Ano yung pakiramdam, tita, na ang mga anak mo, 3 sila, no? Iba-iba ang kanilang mga kursong kinuha, hindi naman lahat ay education ang kinuha, pero sumunod sa yapak mo bilang isang educator, tagapagturo, ano ang pakiramdam na naipasa mo ng maayos ang baton sa kanila? Hindi lang yun kasi Maloy, pati yung mga husbands nila, yung partners nila, ay nakikita rin nila na and they are with us. No? Talagang teamwork ito. At yung mga apo ko, nasa field na rin sila ng education, although hindi yun ang mga kanilang courses din. You know, when we pray at night, before going to bed, we just feel so grateful, so thankful na, Lord, we really feel so blessed. Panginoon, sabi ko, when God gives, He gives 100% plus more. And talagang, I could really say, He answers prayers. He gives the desires of our heart as long as it is for His glory. He really gives. I am a testimony of that. Nakakatuwa naman, tita. Hindi lamang nasalo ng iyong mga anak, kundi pati sa iyong mga apo. Merong magpapatuloy ng legacy na iyong sinimulan. Bucket list, mga pangarap, and fulfilling our heart's desires. Ang nakita nga natin kay Tita Violi, ang lahat ng ito maganda na isuko natin at ibigay natin sa Panginoon. Minsan, merong mga heartaches, merong mga hurdles na pagdaraanan, pero kapag may nagsarang pintuan, Diyos ang magbubukas ng panibagong magagandang mga opportunities para sa atin. Nag-retire ng 58, pero retire lang pala, nagpalit lang pala ng gulong. Kasi mas marami pa at mas malawak pa yung assignment na ibibigay sa kanya ng Panginoon. At 79, patuloy na nagbibigay ng kanyang legasiya sa susunod na henerasyon, nagsusulat ng libro. At sa September nga po, ang tabayanan ninyo, Who is the Better Leaf? Yan po ay ilulunsad ng magnanay na si Tita Violi at ni Maricar Quintana. So ang tabayanan po natin yan. Sa September po ang launching. And after that book, meron pa silang mga iba pang mga aklat na isusulat. Tita Violi, in 3 words, ano ang susi ng masayang buhay at ng masayang tahanan? Base sa iyong sariling journey, base sa iyong sariling karanasan. Cling on to God. Cling on to God. Napakaganda niyan. Walang ibang kakapitan kundi
ang Panginoon lamang. Yes. Tita Violi, maraming salamat. You have inspired me, and I'm sure marami sa ating mga viewers at listeners ngayon na-inspire sa iyong mga kwento, na-inspire sa mga aral na iyong ibinahagi sa amin ngayon. Allow me to say a birthday prayer for you, and allow me to pray for our viewers and listeners who are also clinging on to God for the fulfillment of their heart's desires. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Truly, you are our good and gracious God who gives life and gives it abundantly to your children. Maraming salamat po sa dagdag na taon na inyong ibinigay kay Tita Violi. At maraming salamat dahil ang bawat taon at bawat araw na ibinibigay mo sa kanya ay puno ng magagandang mga karanasan para ipaglingkod sa iyo at para kayo ay kanyang ibahagi sa kanyang mga estudyante, sa kanyang mga kababayan, sa kanyang pamilya. Thank you, O Lord, because it is not just a legacy of knowledge and intelligence that you have given her, but a legacy of faith. Maraming salamat dahil ang kanyang sambayanan ay natutong kumilala at tumawag sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. At dalangin namin, Panginoon, na ang pananampalatayang ito ay kanilang patuloy na maipamuhay at maibahagi, lalong-lalo na doon po sa kanilang bayan sa Catanduanes. Lord, i-bless niyo po yung aklat na kanilang ilo-launch sa susunod na buwan. Dalangin po namin na marami ang mapagpala nito. Maraming mga bata ang makakilala sa inyong kahusayan bilang aming manlilikha, bilang aming creator. At lahat ng bagay dito sa mundong ito ay mayroong purpose. Lahat ng buhay dito sa mundong ito ay mayroong dakilang plano at layunin ninyo. Lord, i-bless niyo po ang mga listeners namin, na mga senior citizens, mga lolo at lola. Dalangin po namin that they will find their purpose and their mission from you, O Lord God. Dalangin namin na hindi lang mahabang buhay at dagdag na taon, kundi makabuluhang buhay ang ma-experience po ng aming mga lolo, lola, mga senior citizens na naririto. Bless them, O Lord. We continue to honor them, and we continue to thank you, Lord God, for their lives and their legacies. Panginoon, salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tita Violi, Teacher Lola, maraming salamat. At nakipagkwentuhan ka sa amin ngayon. Ang sabi ni Mark, punong-puno ang iyong social calendar. Thank you at naisingit mo ang masayang tahanan sa iyong napaka-busy buhay at busy kalendaryo. Thank you, Tita Violi. Thank you too, Maloy. Thank you very much. Napaiyak mo ako, ha? I'll keep praying for Bea. Thank you very much, Tita. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-family natin na nananalangin sa patuloy na paggaling ni Bea. Salamat sa Panginoon dahil kanyang sinasagot ang ating mga panalangin. Thank you mga ka-family, at kayo ay tumutok at nakisalo sa ating masayang kwentuhan ngayon. Ako nga ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, ang masayang tahanan, sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families! Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang masayang tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcasts@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about